Happy New Year po sa inyo lahat mga kababayan. Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito pong bago pong matapos ang taon, ang 2025 ay bigla pong kumambyo si Mayor Magalong. Ito po pinag-uusapan na po ito sa social media mga kabayan. Na biglang kumambyo po. Biglang nag-reverse. Biglang umatras. Bakit kaya? Samantalang ito po tutok na tutok at prosigido na talagang makakuha ng impormasyon, lalong-lalo po nung panahon na sila po napakadalas pumunta sa Davao City. Pero po ngayon, nakapagtataka, pagpasok po o bago matapos ang taon at nakapasok ng 2026, ang 2026 ay bigla pong nagbago ang ihip ng hangin. Pakinggan po natin ito at bigla po siyang kumambyo. At nasa Ilocos Norte na po ngayon ang napakatalamak at grabe po ang anomalya daw po umano. At binuhusan daw po ito ng bilyon-bilyong piso na pondo mga kababayan. Pakinggan po natin si Mayor Magalong sa interview po ni Ted Pailon. Umpisahan na po natin. Mabilis na niratipikahan ng Kamara. Doon pa lang ho sa Ilocos Norte, mga projects doon talagang maanumalyan eh. Meron pa nga ho doon na dineclare nilang force majeure at nung kinakausap ko na yung mga residente doon, community doon, natataranta na yung mga district engineer eh. Dahil mali-mali yung binibigay nilang informasyon sa akin, tapos nung tinatanong ko na yung residente, hindi ho totoo yan. Isa pa ho, napakalaki ho ng pondo na nailagay ho sa Ilocos Norte. Isang distrito pa lang ho yun eh. Umabot na ho ng 12.9 billion noong 2025. Iba pa yung ibang distrito. Talaga ho, daming maanumalyan. Are you referring to the district of Congressman Sandro Marcos? Oo, malaki rin ho natanggap based din doon sa files na naibigay ho sa amin. It's about 13 billion din na natanggap niya noong 2025. Iba rin ho yung sa ibang distrikta ng Ilocos Norte, sa second district. From 2 billion, natanggap nila 7 billion din. So can you just imagine for the entire Ilocos Norte, almost 20 billion for 2025 ang naibigay niya. At may mga pinili lang na mga contractor dyan. Doon pa lang ho sa Ilocos Norte, mga projects doon talagang maanumalyan eh. Meron pa nga ho doon na dineclare nilang force majeure at nung kinakausap ko na yung mga residente doon, community doon, natataranta na yung mga district engineer eh. Dahil mali-mali yung binibigay nilang informasyon. Yan mga tambay. Yan po. Talagang wala po kasing baho na hindi po aalingasaw. Hindi po ba? At kahit anong tago mo po sa baho, mga kabayan, kahit po yan ibaon mo pa. Hindi po ba? At lagyan mo pa ng seal. Aalingasaw at aalingasaw po yan. At lahat po kasi ng sekreto, lalo kung masama, yan po yung mabubunyag at mabubunyag. Ganyan po katindi, mga kabayan, ang ginawa po nila sa pera po natin, sa ating buwis. At pati po sa mga inutang pa nila. Na wala po talagang pinatunguhan. Napaka-anomalya. Ayan, mismo. Si Mayor Magalong po ay bigla pong kumambyo. At ngayon po, binabanatan niya na po ngayon ang Ilocos Norte. Dahil pati daw po yung mga district engineer ay puro nagsisinungaling at hindi tama ang ibinibigay sa kanya o sa kanila. At grabe, no? Si Sandro Marcos, mga kabayan, how many billions ang nahawakan? At halos lahat po ng mga distrito doon ay bilyon-bilyon po ang nahawakan pondo. Kaya nga po mahigit 20 bilyon mga kababayan kung hindi po nagkakamali si Mayor Magalong. Grabe, no? Grabe katalamak. At ito, ano kaya sasabihin ng Malacanang dito? Fake news. Hindi totoo. Lalong-lalo pagdating sa Malacanang, mga kababayan. Hindi totoo yan. Hindi totoo sinasabi ni Mayor Magalong. Walang anomalya sa Ilocos. Kaya nga po yung isang vlog natin, di ba? Yung tulay pa lang na proyekto nila. Poste pa lang ang naikakabit, tulay na. At ang pinakamasakit, diniklara na po nila na finish na po yung tulay. Kaya nga po nabayaran na daw po. Ganyan po katitindi ang mga proyekto diyan. Kaya nga nakita po natin mga kabayan yung comparison ng dalawang probinsya.
yung dalawang syudad. Yung Ilocos Norte, mga kabayan, hindi pa nagpupunta ang ICI, pero napakarami na pong sinasabi ni Mayor Magalong. Hindi pa po nag-iimbestiga ang ICI diyan. Pero si Mayor Magalong ay may nakausap na riyan. At marami na pong napatunayan si Mayor Magalong na grabe po ang inilalagay na pondo sa Ilocos Norte. Nakita niyo po? Samantalang doon po sa Davao City, ilang beses po silang nag-imbestiga at nagpunta sa Davao City. Pero wala pong sinasabi si Mayor Magalong na talamak at grabe ang anomalya at ang mga proyekto ay hindi maipaliwanag. Hindi po ba? Sa Davao City. Nagpunta po ron ng ICI. Pero wala pong sinasabi sila ron, pati si Mayor Magalong, na grabe po ang anomalya at ang mga proyekto ay wala at halos ghost project at mga mahihinang standard ang proyekto sa Davao City. Di po ba? Samantalang sa Ilocos Norte, mga kabayan, doon pa lang sa Ilocos Norte, mga kabayan, mga project, talagang napakaraming anomalya na. Ayon kay Mayor Magalong, maanomalya ang mga proyekto daw po sa Ilocos Norte. Grabe, no? Si Sandro Marcos pa lang yan. At yung mga kasama niyang mga congressman sa mga distrito ng Ilocos Norte. Imposible naman na hindi po maanggihan dyan si gobernador. Ang gobernador po dyan ay isa rin pong kamag-anak po nila. Hindi po ba? Anak yata ng senadora Amy Marcos, ang gobernador dyan. At siyempre, puro si Mayor. Di ba? Si Mayor, mga kababayan. Kaya po, ang tanong, 2025 lang po ba nagkamal ng isang damukal na bilyon ang Ilocos? Bilyon. Paano pa yung 2023, mga kababayan? Hindi pa nauungkat yan sa Ilocos dahil wala pang investigasyon. Paano pa yung 2024, mga kababayan? Wala pa rin nauungkat at investigasyon sa Ilocos Norte. 2025 pa lang ang sinasabi ni Mayor Magalong. Hindi po ba, mga kababayan? Sa dami po ng bilyon na inilagay sa Ilocos Norte, kawawang-kawawa ang ibang probinsya. Kawawang-kawawa ang buwis ng Mindanao, Bisaya at Luzon. Ilang malalaking politiko lang po ang nakikinabang yata. Pagka hindi ka kaalyado, kawawa ka. Hindi kaya. At ang mga kaalyado at napakalapit sa Malacanang, busog na busog sa bilyong-bilyong pondo, mga kababayan. Yan. Kaya nga po nagkakaubos na ICI di ba? Isa na lang po yata natitira dyan sa ICI. Kaya sino pa mag-iimbestiga ngayon? Ang ombudsman po yata ay tulog naman. May ombudsman po ba? Ang ombudsman po ba ay gising pagka po ang issue ng mga maanumalyang proyekto ay katulad po na Ilocos Norte? Gising ba ang ombudsman dyan? Kamusta na kaya si Boying? Mga kababayan, Ilocos Norte pa lang yan. Mga kababayan, wala pa dyan ang Tacloban. Wala pa dyan ang Leyte ni Martin. Na grabe din po ang nakukuhang budget ni Martin na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Siya yata ang pinakamalaking nakuha umano riyan sa mga pondo at budget. Dahil siya po'y speaker. Dating speaker pa. Lalong-lalo siya ang speaker ng 19th Congress. Hindi po ba? Magmula ng 2023, 2024, 2025 ay si Tambaluslos po ang speaker. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga yung sinasabi po ng Malacanang na ang nagpapaimbestiga raw po ay ang Pangulo at wala raw po itong pinapaboran kahit sino. Kung talagang walang pinapaboran at wala pong pinoprotektahan, bakit nakalipas na ang taon, wala pa rin investigasyon sa Ilocos Norte?
At ganun din po sa Leyte, sa Tacloban. Ganun din po sa Bicol. At marami pang kaalyado nila na mga congressman at senador. Mga kababayan, ganyan po katindi ang mga demonyong yan umano pagdating po sa cover up, sa pagtatakip. Hindi kaya. Kaya ngayon, busog na naman po sila. Sa dami na naman pong insertion, mga kababayan, ang budget ng 2026 ay punong-puno na naman po ng insertion ayon po sa ating mga mambabatas na nagbunyag nito. Hindi po ba? Isa na dyan si Representative Leandro Leviste. At ganun din po, mga kababayan, nahandyan pa rin po yung kanila pong binigyan ng pataw na suspension. Ang isa po sa congressman ng Cavite na si Barsaga. At nahandyan din po sila Pulong, sila attorney, sila congressman Ungab. Hindi po ba? At marami pa kahit papaano ay nagsasalita. Kaya lang, binoboljak na po nila dahil napakarami po nila dyan sa Crocodile Farm ang kampi-kampi. Hindi po ba? Kaya nga po tayo, umaasa nga po tayo, ito pong pagpasok ng taon, mga kabayan, ay mabago na po ang ikot at ihip ng hangin para sa kanila. Kaya nga po sikat na sikat si Cara David eh. Diba? Yung wishlist ni Cara David dahil grabe katalamak ang korupsyon sa ating bansa. Kaya nga po, hinihiling na nga niya na ang mga buhaya, mga kababayan, ay maubos na. Lalong-lalo po ang mga politiko na mas matakaw pa sa buhaya pagdating po sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Yan po mga kababayan, si Mayor Magalong po mga kababayan ay bigla pong nabago ang ihip ng hangin kay Mayor Magalong. Mga kababayan, pinangalanan niya na po ang Ilocos Norte na grabe po ang mga proyekto, mga kababayan, at nakuhang pera. Bilyon-bilyon ang nakuha ng Ilocos. Isa na po si Sandro Marcos. Mga kababayan, bigla pong kumambyo si Mayor Magalong. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating po mga subscribers. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At siyempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Excuse me po. At siyempre po, shoutout po kay Tessie Mantilla. At pa-shoutout daw po sa lahat ng mga kaibigan niya sa Kuwait. Sa kaibigan po lahat ni Tessie Mantilla sa Kuwait. Shoutout daw po kayo dyan mga kababayan natin sa Kuwait. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo mga kababayan. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo at manigong bagong taon. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chedorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Beichi Chiyoko. Maraming salamat po mga kabayan at ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan na magsama-sama po tayo na ipanalangin po natin ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kabayan sa mga dasal at God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyo. Ingat-ingat po kayo mga kabayan at taste lang po tayo. Hindi naman po sila magtatagal ng napakatagal ang ginagawa nilang kasamaan sa ating bansa. Darating pa rin po ang pagkakataon at panahon na sila po ay malilipol, mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye.